Eto, mga senador, nahihibang na ata. Ha? Parang naginip ng gising. Mayroon ng kanya-kanyang wish list ang ilang senador sa magiging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address sa July 28. Sa magkakahiwalay na panayam sa mga nagdaang araw, isang online gambling sa mga isyong nais marinig sa sona ng mga senador. Bulso dito ng paglaganap ng sugal na nagdudulot ng maraming problema hindi lang sa matatanda kundi maging sa mga menor de edad. Gaya ng ginawang pagpapatigil ni PBBM sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO noong 2024, hiling ni Senador Joel Villanueva, total ban din sa online gambling. Well, ang expectation mo, number one, maban ng totally itong online gambling dahil itong online gambling, masahol pa po ito sa POGO eh. Nahihibang na ata ito mga, may wish kayo. Meron silang wish kay BBM sa SONA. Asa pa kayo? Nahibang ba kayo mga senador na nag-wish dyan sa SONA? Wala kayong aasahan dyan kay BBM. Pustahan tayo. Lahat ng sasabihin ni BBM dyan sa SONA yan, pambobola. Huwag naman kayong tatanga-tanga. Ha? Wag, para kayong nagdodroga eh. Nahihibang ata kayo, nang-aasahan nyo dyan eh. 3 taon na yan, wala namang inasikaso yan si BBM. Di ba yung tingnan nyo na lang yung baha, ano? Oh, tama ka eh. Tama to eh. Ano sabi niya? Mas masahol pa yung online gambling kaysa sa POGO. Di ba? Tingnan mo, eto pinahinto nila ang POGO. Tapos nagpalit ng online gambling. Tingnan mo, niloloko mga Pilipino. Ang dating, pinatay lang yung competition. At eto, balita ko. Oh, bubulong ko sa inyo, wag niyo ipagkalat ha. Meron pa raw mga nag-ooperate na POGO. At ito mga nag-ooperate na POGO, sila. Oh, wala akong sinasabi kung sino ha. Oh. Pero niyari lang yung POGO na kalaban. At yung natira, yun ang sila. So ibig sabihin, hindi talaga inihinto yung makakasama sa taong bayan. Hinihinto yung kalaban. Hinihinto ang kompetisyon. Sana nga itong sa nawawalang sabungerong pinapakalat nila, hindi sana ito parang pinahihinto lang dahil may kompetisyon. Ito sa atin. Ang online gambling po, or any form of gambling, but all the more itong online, yari tayo dito. Ikababagsak talaga ng Pilipinas yan. Bagsak na nga tayo, ikababagsak natin. Yang droga at gambling, patay tayo dyan. This is serious. Serious na po ito. Seryoso na po ako. Hindi. Seriously. Ibabagsak ang Pilipinas niyan. Lalo. Dahil malululong ang Pilipino sa bisyo. At pag nalulong ang Pilipino sa bisyo, walang production. Sira ang pamilya. Sira ang trabaho. Sira ang syudad, sira ang ekonomiya. Ang online gambling, abot ang Luzon, Visayas, Mindanao. Delikado yan. Even yung mga mahihirap nating yung iba nga nagmamaneho daw ng jeep. Nag-o-online. Scatter. Diba? Ang lupit po nito. Buti pa yung sabong before, pag hindi ka nakatakas kay misis, hindi ka makapagsugal. Kayo hindi. Pagtulog ni misis, yari. Very dangerous po itong gambling. Masisira po talaga tayo dyan. Masisira ang ating moralidad. Masisira ang produksyon ng ating pamumuhay. Negosyo masisira dyan. Trabaho masisira dyan. At pag sira ito, nasira na nga tayong Pilipinas, lalo tayong lulubog. Hindi tayo aahon na dito. Pagsamahin nyo yan. Droga, sugal, tapos ang Pilipinas.
ang masakit nito, karamihan nito will resort to violence. Kawawa po ang mga Pilipinos diyan. Walang tumingin kayo. Tumingin kayo na mataas ang crime rate. Chances are, yung mayor doon or yung governor, hinayaang kumalat ang droga. Hindi ko nilalahat pero kadalasan. Pag ang mayor hinayaan ng droga kumalat, may violence. Kaya tingnan nyo yan. Laging magkasunod yan. Pag ang syudad magulo, tingnan nyo ang droga. Pagkalat ang droga sa syudad, tingnan ninyo, violente yung lugar. Sasaksakan mo pa ng sugal, tapos tayo. Kawawang Pilipinas. Ang online gambling, ang tingin ko po dyan, isang kumunoy na Mismo. unti-unti tayong ililibing ng buhay pag hindi natin ito wawakasan. Pagpapatigil din ng online gambling ang hangad ni Senador Raffy Tulfo. Aniya, hindi pwedeng higpitan lang ang regulasyon dito. Pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng, sabi ko, Bikinimen. Naksang corny mo, may pabikinamen kang corny mo, Tulfo. Nung bakbaka, nung kinidnap si PRR, di tahimik ka, ni hindi ka kumuha ng side. Ni wala kang komentaryo. Ngayon, ang ingay-ingay mo, anong meron? Kaya walang tiwala sa iyo eh. Wala ka ng pag-asa. Kung gusto mong lumaban, presidente, vice president, no way ka nang manalo. No way. Dahil ang tingin sa'yo, duwag. Hindi ako ha. Tingin ng taong bayan yan. Tingin ng taong bayan sa'yo, supot. Hindi ako hindi. Tingin ko matapang ka pa rin. Pero yan ang tingin nila sa inyo ngayon, Tulfo. Dahil nung kinidnap ang presidente, wala kayong side. Mabuti pa nga si Trillanes, at least may side. Kayo, sigurista, ayaw ng tao yan. Mr. President, pwede mo isama sa SONA mo yung tungkol dito sa problema natin sa online gambling. Para naman kay Senador J.V. Ejercito, dapat tutukan ng Pangulo ang pagpapaunlad ng infrastruktura, lalo pat na pag-iiwanan na ang Pilipinas. Yan, isa pa yan, infrastructure. Alam mo, dito ako nabilib nun kay Baste. Nakausap namin si Baste. Ang sabi niya, sabi namin, bakit hindi ka tumakbong senador? No, nakausap namin siya ata noong 2023. 'Di ba? Ay 24 tapos 25 mag-e-election. Ba't hindi ka tumakbong senador? Sabi niya, ang focus ko Davao muna. Kasi palalawakin pa daw niya ang infrastructure sa Davao. Ang pangarap niya daw sa Davao, parang Japan. Yung infrastructure. Malupit. Yung pangarap, di ba? Alam mo, hindi talaga rin aasenso ang Pilipinas nang walang infrastructure. This is deadly. Pag hindi tayo nagkaroon ng infrastructure, hindi tayo susunod dahil ang Pilipino parami ng parami. At isa tayo sa mabilis na bansa na dumami. Kung yung ibang bansa nagsasahod pa doon sa mga magkakaroon ng anak, yung iba bibisahan pa yung magkakaroon ng anak. Sa Pilipinas po, hindi po natin problema ang anak. Dito sa Pilipinas, basta umulan, may nabubuong anak. Basta nag-brown out, may nabubuong. Alam mo ba, padaan ka sa mga, sa mga lugar na mga, alam mo na, ang daming bata. Minsan nakakatakot mag-drive dun sa lugar na yun kasi biglang may tatawid. Diba? Ang daming tambay, ang daming bata, 3 years old, 4 years old, nagtatakbuhan sa kalsada. Yan po problema nating Pilipinas. And we cannot deny that parami tayo ng parami. Kadalasan nga, kung sino pa yung medyo hirap sa buhay, sila pa yung parami ng parami. Ngayon, pag hindi mo dinagdagan ng infrastructure,
tapos tayo. Yung traffic magiging worst. Masama na nga, lalala pa. Hindi makakasunod. At pag masyadong maraming tao, tandaan nyo to, pag masyadong maraming tao sa isang lugar, again, mataas ang krimen. Kaya nga sobrang road rage dahil sobrang traffic. Congested na yung lugar, congested pa ng mga tao, bagsakan mo pa ng droga, bagsakan mo pa ng scatter, tapos tayo. Walang infrastructure. Hindi lumalaki. Diba? Mabagal. Ang paglago, lahat concentrated sa isang lugar. Bakit? Ang hirap kasi mag-commute. Kung madaling mag-commute, okay lang sa ibang tao, tumira sila sa malalayong lugar Kung may mga tulay, wala. Ang bagal. Yung infrastructure natin hindi makasunod. Imagine this. Instead of us, since it's already 2025, instead of us talking about infrastructure, we are still talking about flood control. Corny, di ba? May namatay sa LA, di umano overdose. Andoon ang First Lady. Walang pakinabang. Ano bang nangyayari sa mga politiko natin? Sa ASEAN region. So kung ako po ang tatanungin nyo, sana ang gusto ko marinig sa SONA ng Pangulo, I hope that he concentrates again on infra development kasi itong kailangan natin gawin. That's what the other countries did 30 years ago. And ngayon tayo naghahabol, may away pa, may gulo pa ngayon, political bickering. Siyempre, we have to, kahit paano nakaka-apekto. Sana itong last 3 years, concentrate on that, concentrate on energy development, agri, healthcare. Sagot naman sa problema sa kalamidad ang inaasang maririnig ni Senador Loren Legarda sa SONA ng Pangulo. Dapat yung Corny nito si Corny mo, Loren. Tagal na dapat yung kalamidad na yan ating pagka-vulnerable na tinatawag, dapat yung ating pag-akma ng ating pamumuhay ayon sa mga bagyo at baha. Ang tagal-tagal na nangyari ito pero hindi pa nasasagip ang marami sa atin. Kaya yung aking prioridad. Ngunit si Senador Ronald Bato de la Rosa, wala na anyang expectation sa gobyerno. Ayaw ko lang umasa. Nag-hope na lang ako na mag-focus sila na pagandahin ang buhay ng Pilipinas. Sa mga senador na nagsalita, parang may laman pa yung sinabi ni Bato totoo naman. Ha? Ako? Wala na talaga akong aasahan dyan kay Bongbong. Kung aabot siya hanggang 28, wala na akong aasahan dyan kay Bongbong. Ang gagawin lang yan, politikahan ng politikahan. Banatan at banatan ng Duterte. Ibintang lahat. Yung pagkakamali natin, i-connect nyo sa Duterte. Wala na akong aasahan dyan. Hindi po, ulitin ko yung kanina ko pong sinabi. Kaya hindi ko po aasahan si Bongbong dahil hindi siya nag-a-admit ng mali. At pag ang tao hindi nag-a-admit ng mali, ibig sabihin, patuloy niyang gagawin ang mali. Wala na po tayong aasahan dyan sa taong yan. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan na sana po doon sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo sa channel ko ulit, Coach Oli. Like nyo na rin po. Maraming salamat. God bless everyone. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap